hindi raw kinukonsinti ng prosekusyon ang ginawa ng kanilang kasamahan na si Atty. Vitaliano Aguirre. Yung pagtatakip niya ng tenga habang nagsasalita si Senadora Miriam Defensor Santiago. Humingi na rin sila ng paumanin sa senador at nangakong hindi na ito mauulit. Mula sa Senado rin po ito, live din po ito si Sandra Aguinaldo. Sandra. May kabinado nga itong prosecution team na hindi tama ang ginawa ni Atty. Vitaliano Aguirre, pero ayon na rin sa kanila ay posibleng dala ito ng sama ng loob sa kanila ay masasakit na salita na binitawan sa impeachment trial. In fact, what you're asking us to do. Matapos ireklamo ni Senadora Miriam Defensor Santiago at ilang senador, inilabas si Atty. Vitaliano Aguirre na may escort na Senate security. Sinalubong siya ng ilang kongresista at mga security mula sa House of Representatives. Tapos ipinasok sa prosecution room. Dito kinausap siya ng ilang miyembro ng prosecution team at pinakalma. Kasabay nito, nag-briefing ang prosecution team para ipaliwanag ang nangyari. Sabi nila, hindi nila kinukonsinti si Aguirre, pero nauunawaan daw nila ang nararamdaman nito, lalo pat masakit daw minsan ang mga hirit ng ilang senador. With all due respect to the impeachment court, although it was stricken off the records, I don't think a judge calls a fellow member of the bar no. So talagang how would you react? And so we have to respect also the feelings of Attorney Aguirre. Humingi na ng paumanhin ang prosecution team kay Senador Santiago at sa impeachment court. Nangako silang hindi na ito mauulit. Naniniwala ring hindi naman ito makakasama sa kanilang kaso laban kay Corona. Intindihin na rin po natin siya dahil may edad ng konti yung mama rin eh. So hindi katulad namin na bagong graduate lang. So sanay kami na mapagalitan ng aming mga profesor. Dahil mabilis yung pangyayari. No? Baka mamaya habang nagsasalita yung ating Senator Judge Miriam, kung tumayo bigla at in-escort sa labas, baka it might also be seen as disrespect. Makalipas ang ilang sandali, inalabas si Aguirre sa prosecution room na napapaligiran ng mga security. Si Aguirre ay nagtapos ng abogasya na may honor sa San Beda College. Managing partner siya ng Aguirre and Aguirre Law Firm. Noong 2010 elections, sumuporta siya sa kandidatura ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Naging deputy counsel sa Feliciano Commission na nag-imbestiga sa Oakwood Mutiny. Naging abogado siya ni Hubert Webb at Senador Panfilo Lacson. Wala. Kung anong penalty, I have to admit it, to accept it. Mike, patapos nga nitong impeachment trial ay nagpakuha ng blood pressure itong si Senador Santiago at umabot ang kanyang BP sa 190/90 at ayon sa kanyang statement ngayong hapon, ang tila daw planted itong si Atty. Aguirre para sadyang pataasin ang kanyang blood pressure at ayon sa kanya ay mag-i-inhibit siya sa gagawing caucus ng mga senador para pag-usapan yung penalty laban nga dito kay Atty. Aguirre. Mike? Sandra, meron bang impormasyon lalo na sa panig ng prosekusyon kung mananatiling miyembro pa rin ng prosecution panel ika nga yung si Atty. Aguirre, Sandra? Mike, sa ngayon ang sinasabi nila ng paulit-ulit ay nauunawaan nila yung nararamdaman nitong si Atty. Aguirre at sila po ay walang direktang statement kung ito ba ay aalisin na o mananatili pa. Ang sinasabi lang nila ay handa silang samahan ito sakaling ito ay ipatawag nga nitong impeachment court at ito ay ikulong kung siya man ay masasight in contempt. Mike? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo.